ho bang mga, kumbaga, may mga ulat ho ba na kung magkano na yung parang nalulugi ho sa kanilang negosyo? Ah, Oo, meron na. In fact, malaki. Malaki talaga yung ano. Pero ang problema, lugi kasi dahil hindi makatawid, pero mas nahihirapan yung mga municipality at saka mga syudad dyan sa Island of Samar kasi Mm. nauubusan ni sila ng supply. Yun ang mahirap doon. So, kaya ho nagkakaproblema kasi bigla-bigla ho 'to nangyari na masyadong maikli yung binigyan ng notice, eh. Ilang araw lang, sinabihan na yung ano, ililimitan na yung load limit sa San Juanico Bridge, eh. Kaya po nagkaganito. But I think eventually we'll be able to adjust. But really, to be able to sustain it is another challenge that we're facing because napakarami talaga. Lalo na ang ina-anticipate namin pagdating ng December, eh. Talagang marami talagang mga truck yan. Doon ang umpisa niyan, eh. Pagka late November, early December, tuloy-tuloy yan, eh. Marami. Pasko kasi Tama. talagang dinadamihan nila dito yung mga supply nila for Christmas. So this is what we're anticipating po. Opo. So, akala ko nga, Mayor, ako, hindi lang ako nakabasa ng mga balita ng mga nakaraang araw kasi nagulat din ako na, okay, sinara ang San Juanico Bridge. Gagawin pala ito, kukumpunihin. So, kayo po dyan sa Tacloban, ibig sabihin, hindi rin po kayo gaanong nakapag-prepare kasi nga po, biglaan. Opo, talagang ano, kasi first time ho nangyari to dahil Mhm. noon ni-repair ito about 25 years ago nung ni-repair in Tulay, we were given about 6 to 8 months preparation. Kaya hindi masyado nahirapan yung mga negosyante. Mhm. Kasi po, ay nahihirapan dito yung lalo na yung tumatawid na galing Mindanao papuntang Luzon at yung Luzon naman papuntang Mindanao. Ngayon na kung binigyan ng sapat na oras yung mga yan, ang gagawin nila, ano na sila, nakipag-coordinate sa mga barko at diretso na lang mula Mindanao, diretso ng Luzon, magbabarko na lang. So this is the adjustments that ginagawa ngayon ng mga negosyante.